Good day mga katotoy. We are here again for our new session. Tune in and follow for more. And if you have some questions, just comment down below so we can give some simple and little advice. Disclaimer lang po, hindi ako eksperto sa mga ganitong bagay pero susubukan kong sagutin based on my experience and opinion sa abot ng aking makakaya. Nasa session 3 na po tayo. At ang ating podcast ngayon ay tungkol sa tanong na paano ba mag-move on? How to move on? Ito ay marahil mga tanong sa mga taong nakaranas ng sakit, pinabayaan, iniwan, nang iwan, o iba pang mga problema na nararanasan sa pag-ibig man o sa buhay. Yung iba, hindi nila matanggap ang pangyayari dahil hindi na maibabalik at sayang daw yung mga shared memories na ilang oras, buwan o taon nilang pinaghirapan, naipundar at pinagsamahan. Hindi nila alam kung paano nila i-handle ang sariling sitwasyon. Minsan, yung iba may gagawin ng mga bagay na hindi ka nais-nais hanggang papunta sa pagpapakatiwakal o suicide. Hindi natin kailangan humantong sa mga ganyang bagay pag tayo ay nasasaktan ng sobra. Try to reflect kung bakit nandito ka sa mundo. Ano ba talaga ang mission mo? Umiikot lang ba sa buhay GF or BF ang buong buhay mo? Nakalimutan mo ba ang mga panahong masaya ka nung hindi ka pa nasasaktan? Yung paglalaro ng mga kaibigan mo nung elementary days? Yung palagi kayong pinapagalitan ni na ma'am at sir? Yung hinahabol ka ng magulang mo ng pamalo kasi tumakas ka sa iyong pagtulog tuwing hapon? Di ba? Naranasan natin yan. At kung dumating man ang panahon na nasasaktan ka at hirap kang mag-move on, try to imagine sa mga ganyang mga sitwasyon at nang maibsan panandalian ang sakit na iyong nararamdaman at hindi mo namamalayan na nakangiti ka na. Pero mayroon talagang iba na para daw sila ay makamove on, naglalasing sila at hindi nila alam na yan ay hindi solusyon, lalong-lalo na yung pagkukumit ng suicide. Mga katotoy, meron akong ibabahagi sa mga paraan kung paano ba talaga mag-move on. Konti lang ito at madali, pero sa huli, ikaw mismo ang magdidesisyon kung handa ka na ba talagang mag-move on. Ready ka na ba? Sige, kung ready ka na, sit back at i-clear mo yung isipan mo para handa ka sa anumang mga bagay na darating sa iyo at kung papaano mo ito haharapin at kung papaano ka mag-move on. Bakit ba talaga tayo mag-move on? Siguro may mga bagay na hindi naaayon sa plano natin. We feel disappointed, unfulfilled, we feel sad, and even we feel so angry kaya tayo nasasaktan. Ano ba talaga ang kailangan nating gawin para makamove on tayo? All we have to do is to be alone. Hindi literal na kapag nag-iisa ka na, nakaka-move on na tayo. No, hindi po. Sa word na alone po, bibigyan po natin ito ng meaning. From the letters A, L, O, N, E. Alone means accept, let go, obey, never doubt, and enjoy. Nakuha mo ba ang meaning ng alone? Again, sige, kumuha ka ng ballpen at papel at isulat mo ito. Alone means accept, let go, obey, never doubt, enjoy.
First letter A, accept. According to Romans 15:7, accept one another, then just as Christ accepted you in order to bring praise to God. So, pinaaalahanan tayo ng Panginoon na kailangan nating i-accept just like He accepted us. Kung anumang mangyari sa inyong dalawa ngayon o hindi na maibabalik ang panahon ninyong dalawa, huwag mag-atubili na i-accept ito dahil ang lahat ay may rason. Kasi ang acceptance sa isang paraan para tayo ay magfo-focus sa mga bagay-bagay na mahalaga o minsan nakakalimutan na natin. Palagi ka na lang nakafocus sa love life mo at wala ka ng oras para sa iyong sarili, pamilya, kaibigan, sa pag-aaral o pagtatrabaho. We need to accept for that reason na ma-focus tayo sa mga mahahalagang bagay. It also allows us to be a better person. We must also accept that problems won't immediately disappear. Kasi kapag nakita mo pa siya, ay nasasaktan ka pa rin, lalong-lalo na kapag may kasama siyang iba. We need to accept the fact that your love story is over. And you can now write another beautiful story with beautiful ending. At sa ganyang paraan, you start to move forward. According to Disney's movie, keep moving forward. Second is to let go. In Luke 9:23, He said to all, "If anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me." So God wants us to rest pag tayo ay napapagod na. Hindi natin maipagkakaila na minsan tayo ay napapagod din kung magmahal. Dahil ba hindi mo naintindihan ang sitwasyon o pagod ka ng magmahal mag-isa? Mayroon talaga mga panahon na sinusubok ka. And all we need to do is to rest kapag pagod na tayo. Let go pag hindi na kaya. Baka may ibang plano si Lord para sa buhay mo. Sa Inside Out movie, may mga emosyon na hindi natin nakokontrol, lalong-lalo na pag tayo ay nasasaktan o sinasaktan. But believe in the Lord if He says to let go for you to move on, and then you will slowly realize that joy comes in your heart. Pangatlo, obedience. If you fully obey the Lord your God and carefully follow all His commands I give you today, the Lord your God will set you high above all the nations on earth. Deuteronomy 28:1. Imagine the goodness of God that if we truly obey, itataas niya tayo. So kapag sinabi ni Lord na bumitaw ka na dyan para hindi ka na masaktan, just simply obey. Sa ating buhay kasi, kapag nasasaktan, hihingi na tayo ng mga advices sa mga kaibigan natin. At kapag nabigyan, hindi pa rin natin sinusunod. Kaya minsan, tayo ay hindi nag-move on dahil mismo sa katigasan ng ulo natin. Dahil gusto natin na lagi tayong nasusunod. Paano ba tayo mag-move on kung ganyan ang ugali natin? Kasi ang obedience sa isang susi para sa more blessings na ibubuhos ni Lord sa buhay mo. Kaya nga, kapag narinig mo ang tinig niya, let go ka na. Accept mo na wala na kayo. Then obey, for He has a better plan for you. Malay mo, makatagpo ka na ng sobra pa na magmahal nung una mong minahal. Pang-apat, never doubt. In Psalm 46:10, God said, "Be still and know that I am God." Never doubt God's power. If ang focus mo ay iniwan ka, then never doubt na may mas mabuti pa na magmamahal pang taong darating sa buhay mo. And
Reject those what ifs sa buhay mo. What if meron na siyang iba? What if pagtatawanan ako dahil wala na akong boyfriend or girlfriend? What if hindi ko makayanan? What if wala nang a-accept sa akin? What if magkita ulit kami at may kasama na siyang iba? Remove those what ifs. Trust God's promise to you to be a better you. Huwag ka nang mag-alilangan, mag-let go, mag-obey at mag-accept. Cheer up at sabihin mo sa sarili mo, malakas ang Panginoon ko kaysa mga problema ko. And lastly, enjoy. Young people, it's wonderful to be young. Enjoy every minute of it. Do everything you want to do. Take it all in. But remember that you must give an account to God for everything you do. So refuse to worry. Ecclesiastes 11:9-10. So just enjoy muna. Focus on the things that is very important. Malayo pa tayo sa finish line. So please put a smile every day. Ipakita mo sa kanila na sa kabila ng pait at sakit na na-feel mo nung una, ito ay napapalitan na ngayon ng kasiyahan at pagtitiwala sa mga bagay-bagay na magpapapatag sa pagkatao mo. Again, ano ulit ang ibig sabihin ng alone? Pakisulat nga? Or pakisabi nga naman? Now you get it. Again, I hope meron tayong natutunan sa session ng podcast natin ngayon. And remember, always to pray for total healing and keep moving forward. So ngayon, alam na natin kung paano natin i-handle ang mga sitwasyon kapag mayroong mga unos sa buhay natin. Huwag kalimutang i-share mo ito sa iyong kaibigan, pamilya, mga malalapit sa iyo na nakararanas ng problema at hindi alam kung paano mag-move on. Muli, salamat mga katotoy sa pakikinig at huwag kalimutan natin si Lord talaga, ang tunay na rason kung hanggang ngayon tayo ay nakakatayo pa sa lahat ng mga problema na ating nararanasan. Please pray for me always to give more contents like this. Salamat. Paalam mga katotoy, hanggang sa next session ulit. May God bless us always. Have a good day. Amen and amen.